Alam na alam po natin kung gaano po kayabang itong China dahil mulat sa pool pa po ay binubuli na po tayo ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Pero eto na po ang napakatindi na ating pong gagawan ng reaction video. Nanginginig po sa takot ang China dahil po dito sa ginawa ng Amerika ukol po sa Pilipinas. Ang title po nito, China Panic! Officially, 20 American F-16 fighter jets arrived in the Philippines. Mula po ito sa Global Security Report. Mag-subscribe po kayo sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Excited na rin po ako mapanood tong video to, kaya panoorin na po natin at gawa natin ng reaction video. Let's do this. China is panicking, and for good reason. 20 American F-16 fighter jets have just touched down in the Philippines, sending shockwaves through the Asia-Pacific region. Is this a warning, a message, or the first step in a new balance of power? Buckle up, because what's happening right now could redefine the military landscape of the South China Sea forever. China has warned the Philippines against purchasing F-16 fighter jets from the US, saying that the deal was threatening regional peace. The Chinese reaction came after the US approved the possible sale of jets in a $5.58 billion. It's Di official. ba po, nakita nyo, natitreten sila dahil ayaw po nila mag-purchase tayo ng F-16 fighter jets na mula sa Amerika. Ganyan po nayayanig ang betlog ni Xi Jinping, di ba? Nakikita nyo naman po, di ba? After the US approved the possible sale of jets in a $5.58 billion. It's official. 20 F-16 Fighting Falcons from the United States Air Force have arrived at a Philippine air base in a move that's anything but routine. This is no drill. This is no exercise. This is strategic military posturing at its most precise and calculated level. Yes. The jets landed amid escalating tensions in the South China Sea, where Chinese maritime militia vessels continue to harass Philippine fishing boats and military patrols. Kaya lang nga po bang sinasabi natin, di ba? Ang lakas-lakas nilang mga haras sa atin. Binubuli tayo dyan sa ating sariling EEZ, sa ating West Philippine Sea. Ito po, no, pag tayo po ngayon nag-upgrade, ay nayayanig po ang betlog po ni Xi Jinping. Ayaw po nila yan. Ayaw po nila na magkakaroon po tayo ng malalakas na eroplano tulad po yung F-16 na yan. Kaya ito po ang talagang panawagan ni Xi Jinping, no? Tigilan daw po natin ang pagpapalakas natin, which is wala po siyang pakialam at hindi naman po talaga tayo magpapalakas ng ganito kundi dahil sa panghaharas nila. 'Di ba? Kaya ito po ngayon ay talaga pong nginig po ang China sa ating ginagawa ngayon. Sa pamumuno po yan, no? Sa pamumuno yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na pong iba. 'Di ba? Ganyan po katikas ang ating presidente Marcos. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Continue to harass Philippine fishing boats and military patrols. From the Spratly Islands to the Scarborough Shoal, Yes. China's grip on these contested waters is tightening. But now, the US isn't just watching from the sidelines, it's stepping directly into the arena. Why does the arrival of F-16s matter so much? Let's break it down. The F-16 Fighting Falcon is no ordinary jet. Tama. It's fast, lethal, and battle-tested, capable of speeds over Mach 2 and equipped with precision-guided munitions. These fighters are built for dominance. Grabe, no? Tested. Yun po yung pinakamagandang word, eh. Tested po yung F-16. At yung bilis niya ay Mach 2. At talagang dudurugin yan, yung missile niyan, dudurugin po ang kung sino mang bagsakan ng missile niyang ng F-16 na yan. Kaya ganyan po katakot, no? Ganyan katakot ang China. Dahil alam naman po natin na matagal na pong hindi gumigera ang China at alam po natin na ang kanilang mga eroplano rin ay teka. Kumbaga sa salita nga po
hindi po natin alam kung talagang gumagana yung kanilang mga technology na yon. Pero po ito pong F-16 ay tested na po through time. Talaga pong wawasakin nito ang kung sino mang humarang kung tutuusin. Kaya ganyan po katakot ngayon ang China. Ayaw na ayaw po nila na mag-upgrade tayo at ayaw din po nila na dumami po ang ating kagamitan ng tulad po ng F-16 na yan na talaga pong inano ng Amerika sa atin, no, ibinigay o talaga pong pinondohan. Ganun po katikas po ang Amerika sa pakikipag-alyansa po sa atin. At alam po nila na malaki pong hadlang itong China dyan sa ating teritoryo. They can dogfight. They can strike ground targets. They can enforce airspace. In the skies over the Philippines, they serve as a clear message. The U.S. is here and it's Yes. ready. And they're not here for a vacation. The U.S. Air Force isn't just deploying jets, it's also sending a message to Beijing. Back off. Grabe, no, ang angas po, no, at nakakakilabot, no. Hindi daw po nandito ang Amerika para magbakasyon. Nagbibigay ang mensahe ng Amerika sa China, back off, no, o lumayas kayo diyan sa Pilipinas. Huwag niyong bulihin ang Pilipinas dahil andito ang Amerika para suportahan ang Pilipinas. Napakaangas sa salita po nun, no, nung binitawan po na yun. Isn't just deploying jets, it's also sending a message to Beijing. Back off. The Chinese government is reportedly furious. State-run media immediately began framing the deployment as escalatory and provocative. Military analysts in Beijing are calling this a direct threat to China's territorial claims. But beneath the rhetoric, there's nervousness. Ang lagay kayo lang yung gagawa ng ganyan. Actually dumidepensa nga lang ang Pilipinas eh. Actually hindi pa nga totally nakakadepensa ng matindi ang Pilipinas dito sa EEZ ng Pilipinas. Pero kayo mulat sa pool haras kayo. Tapos sasabihin nyo threat yan sa inyong teritoryo, sa kiniklaim nyo na yan na hindi naman sa inyo, na mismong UNCLOS ay nilalabag nyo. Di ba? Kayo China, kayo ang may kasalanan ng lahat. Andito ang Amerika at Pilipinas sa puwersa para pigilan ng kalokohan nyo dyan sa sariling EEZ ng Pilipinas. Yun lang naman lumayas kayo dyan, sabi nga ng Amerika, back off, tapos ang usapan. Pero ayaw nyong tumigil, kaya eto na po, dumadami na po ang mga technology at mga kagamitan ng Pilipinas na mula sa iba't ibang bansa. Particularly ang Amerika F-16 tested, back off. China knows what F-16s represent. Not just American firepower, but an ironclad U.S.-Philippine alliance in action. Yes. China's countermeasures, increased patrols, rapid military drills near Taiwan. Yan naman kasi sila na puro sila drill. Pati nga ayun, yung Taiwan. Pagka liit-liit ng Taiwan, hindi nila masimulang gerahin. Bakit? Takot po kasi ang China. Alam kasi ng China na madudumog sila dahil kaalyado rin po ng Amerika ay ang Taiwan, 'di ba? Hindi nila basta-basta pwedeng kubkubin ng Taiwan. Kahit sinasabi nila, pineflex nila na marami silang mga kagamitan, mga barko, mga eroplano, ay hindi pa rin nila magawang lusubin ang Taiwan. Di ba po? Malaki pa po ang ating Luzon sa bansang Taiwan. Tandaan nyo yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong ginagawa. Hindi pa rin nagpa-first move ang China sa Taiwan. And threats of a strong response. But are those just words? Yes. Or the start of something more dangerous? Why the Philippines? Simple. Location, location, location. Yes. Situated right on the front lines of the South China Sea, the Philippines is the ideal launch pad for surveillance, interception, and, if needed, combat operations. Di ba po, napakahalaga po ng lokasyon ng Pilipinas. No? Kaya po talagang kailangan pong depensahan po ito at talaga pong sinusuportahan tayo ng Amerika. Kasi po, kapag nakuha ng China ang lokasyon ng Pilipinas, ayun na nga po, mas yayabang at mas talagang mahihirapan na po ang iba't ibang bansa na depensahan yan dahil pag nakuha yan ng China, wala na. Talaga pong strategic po yung location po natin. Napakahalaga po yan. Lalong-lalo na po sa kalakalan. Tandaan nyo yan, no? Kaya hindi po basta-basta ang bansang Pilipinas. Kaya po hindi po tayo binibitawan ng suporta ng Amerika at ang iba't ibang bansa. Yung lokasyon po natin po napaka-importante. Surveillance, interception, and, if needed, combat operations.
Beijing has articulated a trenchant rebuttal following the U.S. State Department's endorsement of a colossal arms transaction, approving the transfer of nearly $5.6 billion worth of F-16 fighter jets and auxiliary military paraphernalia to the Republic of the Philippines. China's Ministry of Foreign Affairs lambasted the maneuver, accusing Washington of exacerbating already volatile territorial discord in the Asia-Pacific arena, metaphorically stoking embers into conflagration. Hindi naman kasi pwedeng magsawalang bahala ang Amerika dito sa conflict ng China at ng Pilipinas. Dahil unang-una, ironclad ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. At meron po kasi tayong MDT, Mutual Defense Treaty, no, sa Amerika at ang Pilipinas. Kaya hindi po sila pwedeng tutulog-tulog dito. Talaga pong makikialam po ang Pilipinas at ang Amerika, both side, no. Ano po 'yan, kung kahit sino pa pong sitwasyon yan, kung may problema ang Amerika, kailangan din pumapel o makialam ng Pilipinas. Kung may problema ang Pilipinas, kailangan din makialam ng Amerika. Kasi po meron po tayong Mutual Defense Treaty. Ganun po yan, tulungan po yan. Kaya nga po, magkaalyadong bansa yan. Ganun po Yun po yun. Kapag talaga pong nalabag po ang MDT, talaga pong maggagawa na po ng anumang hakbang ang Amerika laban dito sa China. Kaya hindi po rin maka-first move din sa atin basta-basta ang China dahil alam po nilang kasasapitin nila dito. The statement framed the sale as emblematic of a wider pattern of provocations endangering regional equilibrium. Gravitas behind the deal. The weapons pact emerges against the backdrop of simmering friction between Beijing and Manila, long a linchpin ally of Washington, centered on sovereignty disputes in the South China Sea. China's expanding maritime incursions, far removed from its littoral zones and deep within waters internationally acknowledged as Philippine jurisdiction, have catalyzed fresh apprehensions. Reacting to these assertive maritime overtures, President Ferdinand Marcos Jr. has doubled down on fortifying his nation's strategic rapport with the United States. Diba? Ganon katindi po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-double down siya, diba? The Philippines 35 billion military modernization plan, diba? Ganon po katindi, no? Kumbaga pinopokusan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating sandatahang lakas. Dahil hindi po talaga biro itong ginagawa sa atin ng China. Kailan pa po ba tayo kikilos kung kailan po talagang dudumugin na tayo ng China? Matalino po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya ngayon pa lang po ay ginagawa niya na po ang lahat para i-modernize ang ating AFP. Talagang palakasin ng ating sandatahang lakas. Ganun po dapat ang leader ng isang bansa. Hindi yung isang leader na ibibigay na lang po ang ating soberanya o mismo ang ating bansa sa bansang kumakalaban sa atin o sumasakop sa atin. Alam niyo na ibig kong alam niyo na tinutukoy ko, no? Hindi ko na po kailangan pag-elaborate sa inyo. Ito pong ating presidente ngayon ay talaga pong napakatikas na ipaglaban ang ating soberanya. His administration has earmarked an estimated $35 billion over the next 10 years for a sweeping overhaul of its antiquated military apparatus. Specifics of the armament agreement. In a statement issued Tuesday, the U.S. State Department unveiled its formal approval for a sweeping arms package to Manila encompassing 16 F-16 C Block 70/72 fighters and 4 F-16D models. Diba nakita nyo, no? 16 na F-16 fighters at marami pa pong iba ang talaga pong inihandog sa atin ng Amerika. Ganun po katikas po ang kanilang pagsuporta sa atin. At syempre ganoon din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi po tutulog-tulog ang ating presidente. Nakikita po natin, no, tahimik po siya sa mga issue, pero ito po, siya ay nagtatrabaho para po ipaglaban ng ating bansa at para palaguin na rin po ang ating ekonomiya. Nakita niyo naman po ngayon, no, talaga pong tinupad niya po yung sa lahat po ng mga kanyang sinasabi noon yung siya ay nangangampanya pa lang. Unti-unti po yan, nararamdaman na po natin ang pag-asenso po ng ating bansa. At lalong-lalo na po sa issue dito po sa China at sa Pilipinas na hindi po tayo basta-basta na pwedeng ganyan-ganyanin ng China dahil tayo po ay palakasan ng palakas at nagiging modernized na po ang ating kagamitan at ating armed forces of the Philippines. The transaction includes Sidewinder air-to-air missile systems, cutting-edge radar arrays, logistical components, and comprehensive personnel training. According to the department's communique, the sale advances the foreign policy and national security ambitions of the United States by reinforcing the defensive architecture of a key regional ally, thereby bolstering political constancy, tranquility, and shared prosperity across Southeast Asia. China's censure.
Speaking at a scheduled press engagement on Wednesday, Chinese Foreign Ministry Representative Guo Jiakun inveighed against the transaction, warning that the alliance must not jeopardize the legitimate interests of external parties nor imperil regional harmony or magnify geopolitical frictions. Guo launched a rhetorical salvo querying, "Who truly fans the embers? Who crafts the specter of military contention? Who's sculpting Asia into a ticking tinderbox? Regional actors are no longer cloaked in naivete." Manila's defensive stance. In response to the mounting critiques, Jonathan Malaya, spokesperson for the Philippine National Security Council, reiterated that the procurement is singularly aimed at sovereign defense and devoid of antagonistic intent. Notably, whispers from within Manila's defense circles suggest that the Marcos administration is also eyeing an additional fleet of Swedish-engineered Saab Gripen E jets. Wow. While the American Grabe, no? Ang dami palang plano ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga jets pa rin pa po pala na hindi lang galing sa Amerika, di ba? Ganun po katindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos para palakasin po ang ating ang ating mga armed forces of the Philippines. Grabe talaga to si Pangulong Bongbong Marcos. additional fleet of Swedish-engineered Saab Gripen E jets. While the American F-16s may immediately satisfy the Philippine Air Force's modernization blueprint, the door remains ajar for future acquisitions of Gripens to complement air capabilities. Presently, the Philippines maintains a modest aerial fleet composed of FA-50PH aircraft, Yes. South Korean in origin, operational yet limited in scope and technology when juxtaposed against current regional standards. Statements and sentiments. Philippine National Security Council's Jonathan Malaya underscored, "We would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of the F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party." Echoing a strategic rationale the U.S. State Department articulated, the sale will augment the armed forces of the Philippines' ability to defend vital national interests and territory, while also heightening operational synergy with U.S. military elements. The Philippines is well positioned to assimilate this advanced arsenal into its command structure. What lies ahead? The fate of the F-16 package now rests with the U.S. Congress, where it awaits legislative scrutiny and possible ratification. Should the transaction be greenlit, it would represent one of the Philippines' most formidable defense acquisitions to date, deepening bilateral military interoperability and further enmeshing the security frameworks of Manila and Washington. Tama yon, kasi kung hindi po natin gagawin yan, ay bubulihin na tayo ng bubulihin ng kahit sino pa pong bansa. No, nang ganun-ganun lang. Dahil alam nilang sobrang hina natin. Pero ngayon po na ito po, na tayo po ay nagpapalakas at meron na po tayo, nag-a-acquire po tayo ng iba't ibang matitinding mga eroplano, mga barko na yan, ay malalaman po ng mga bansang gustong magbuli sa atin na hindi tayo basta-basta. Magdadalawang isip sila dahil meron na po tayong ganyan. Hindi po tulad noon na talagang wala talaga. Sabi nga nung nakaraang administrasyon, di ba, na pwede na tayo maging probinsya ng China. Pero hindi po pwedeng ganun ang sinasabi ng leader. Dapat po tayong lumaban. No? Kahit gano'n po tayo kahinang bansa, kailangan po tayong manindigan sa ating bansa. Kasi nga bansa natin to hindi nila bansa yan. Kaya itong si Pangulong Bongbong Marcos, eager talaga siya na ipalakasin ng ating sandatahang lakas. Ganun dapat ang leader. Sabi niya nga po, no, kahit square inch ng ating teritoryo ay hindi dapat mapunta sa China o kahit sino pa pong mga mapanakop na bansa. Ganun dapat ang paninindigan ng isang leader. Under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, the U.S. now has access to key Philippine military bases. That means quicker deployment, more joint training, and a bigger footprint just miles from Chinese-occupied reefs. Ayun nga po yung sinasabi niya, yung EDGA, no? Pero ang sa akin po, no, what if hindi po pinatalsik o pinaalis ang Amerika noong araw pa? Alam niyo naman po, no, lalo dekada 90, no? Talaga pong nandito na po yung Amerika. No? What if hanggang ngayon, hindi po umalis yung Amerika? Siguro po napakaunlad na po ng ating bansa. At grabe na po siguro yung technology natin, lalong-lalo na po sa ating sandatahang lakas. No? Kaso ganun po, no, napaalis po ang Amerika noon, kaya naging ganito po yung sitwasyon ng Pilipinas. Pero ito po ngayon, no, EDCA sites na po, nagkakaroon na po sila ng mga EDCA sites. At yun nga po, palakas na rin po ng palakas kahit paano ngayon ang Pilipinas. Ang layo na po sa sitwasyon natin mula noon.
Kaya maraming salamat po sa Amerika sa patuloy pa rin po na pagsuporta sa bansang Pilipinas, kahit na po yung mga ibang leader na nagiging leader ng Pilipinas ay tumutulig sa hangarin ng Amerika. Pero itong Amerika ay ayaw pa rin tumigil. Talagang ironclad pa rin ang pagtulong sa Pilipinas. And it's not just about jets. Think logistics, drones, missile defense systems, radar installations. Every piece of hardware the US brings makes it harder for China to make a move without being seen or stopped. Tama, yun po ang kailangan magkaroon tayo, mga drone. Kasi po ngayon po, no, hindi na po basta-basta man-to-man combat eh. Talaga po mga drones na po ngayon ang labanan. Alam nyo po yan, kahit po sa Middle East, puro drone na po ang kanilang pinalilipad para lang po makipagdigma sila, di ba? Kaya kailangan po natin magkaroon yan. At sana handugan din po tayo o makabili rin po tayo ng mga ganyang technology mula sa Amerika at sa iba pa pong bansa na meron pong technology na ganyan. Makes it harder for China to make a move without being seen or stopped. This move fits into a much larger puzzle. US forces aren't just reinforcing the Philippines, they're shoring up a broader regional strategy. Yes. Expect more joint drills. Expect Chinese warships to shadow American jets. Expect a rise in tensions, but also a bolstering of deterrence. Because the truth is, these F-16s are more than aircraft. Yes. They're a red line, a flying message that says, the Philippines is not alone, and if Beijing thinks otherwise, they might just find themselves facing not one, but many nations ready to push back. Grabe, no, kinilabutan ako doon. The Philippines is not alone. Tandaan nyo yan, Beijing o China. The Philippines is not alone. Hindi po tayo nag-iisa at talaga pong nakasuporta ang maraming bansa sa Pilipinas, hindi lang po ang Amerika. Kaya dapat magdalawang isip na tong China sa pambubuli sa atin dahil palakas na po tayo ng palakas. Ganun po ang mensahe na sinasabi dito sa bidyong to, no? Lalong-lalo na po sa Amerika, sobrang solid po ng Amerika dahil talaga pong binubuhusan tayo ng maraming tulong mula sa pool. What do you think? Was this the right move by the US? Yes. Is this bold enough or too bold? Drop your thoughts in the comments, hit like if you're watching the chessboard unfold. Ayun lang po, no, atin pong natunghayan ang video na to. Sobrang nakakakilabot po ang video to dahil yun nga po, no, back off sabi sa China at sinabi, no, ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Kaya dapat lumayas ka na, China, dyan sa EEC ng Pilipinas dahil talagang may kalalagyan ka sa ginagawa mo. Maling-mali ang panghaharas mo dyan sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific dahil kakampi rin po ng iba't ibang bansa ang Amerika. Maraming salamat po sa mga umabot po dito sa ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga nagla-like sa ating video. Malaking tulong po yan sa aming mga content creator. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.